Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Mga kapatid, nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Pero tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako mga kapatid. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mapagpala. Maraming salamat na naman sa umagang ito, Father God, sa pagbigay mo na naman ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Lalo-lalo na Lord sa pagkakataon na kami po ay makarinig, makapagbasa, makapag-aral ng iyong mga makapangyarihang salita. Salamat po Ama. And Lord, buksan mo po yung aming mga puso't isipan, O God, upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak at magamit sa aming pamumuhay, O God. Lord, samahan mo rin po ako, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Maraming salamat po Lord at inaangkin na namin ang gawain namin ito at sa mga gawain pa namin, O God. Maraming salamat Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Diyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Salamat po. Mga kapatid, nandito na po tayo sa chapter 13 ng 2 Samuel. At ito po ay may pamagat na si Amon at si Tamar. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 13, verse 1. Si Absalom, isang anak na lalaki ni David, ay may magandang kapatid na babae, si Tamar. Si Amon, isa ring anak na lalaki ni David sa ibang babae, ay umibig kay Tamar. Dahil sa labis na pag-ibig sa kapatid niyang ito, siya ay nagkasakit. Hindi niya malaman ang gagawin at kung paano makukuha si Tamar, sapagkat ito ay isang birhen. Ngunit may napakatusong kaibigan si Amon na ang pangalay Jonadab, mga kapatid. Pamangkin ito ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Sinabi ni Jonadab kay Amon, "Ikaw ay isang anak ng hari, ngunit tuwing umagay napapansin ko nga matamlay ka. Bakit ba?" Sabi ng kaibigan. Ipinagtapat ni Amon na umiibig siya kay Tamar, kaya sinabi ni Jonadab, "Ganito ang gawin mo. Mahiga ka sa kama at magkunwari kang may sakit. Pagdalo ng iyong ama, sabihin mo nga papuntahin si Tamar upang magluto ng pagkain mo. Gusto mong makita siya nga nagluluto at siya na rin ang magpakain sa iyo." Turo ng kaibigan nito, mga kapatid. Kaya't nahiga naman si Amon at nagsakit-sakitan. Pagdating ng hari, sinabi niya, "Sabihin naman ninyo kay Tamar na pumarito at ipagluto ako ng tinapay. Gusto ko pong makitang siya ang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa akin." Ipinagbilin nga ni David na magpunta si Tamar sa tirahan ni Amon upang ipaghanda ito ng pagkain. Nagpunta naman si Tamar at dinatnan niyang itong nakahiga. Kumuha siya ng minasang harina at nagluto ng ilang tinapay habang pinagmamasdan siya ni Amon. Kinuha niya ito sa kawali at inahin kay Amon, ngunit ayaw nitong kumain. Inutusan niya nga lumabas ang lahat maliban kay Tamar. Pagkatapos sinabi niya, "Tamar, dalhin mo rito sa silid ang pagkain at subuan mo ako." Dinala nga niya sa silid ang pagkain ni Amon nang ibibigay. Sabi rito, nang ibibigay na ito sa kanya, biglang hinawakan ni Amon ang kamay ni Tamar at sinabi,
sumiping ka sa akin, kapatid ko. Verse 12, huwag kapatid ko, sabi ng dalaga, huwag mo akong halayin, hindi iyan na pinahihintulutan sa bayang Israel. Huwag mong gawin ang kahalayang ito. Lalabas akong kahiya-hiya sa buong Israel, at ikaw, ano pa ang mukhang ihaharap mo sa mga tao, sabi ni Tamar. At sabi pa, bakit hindi ka na lang magsabi sa hari? Palagay ko hindi siya tututol na pakasalan mo ako. Ngunit hindi nakinig si Amon, at dahil malakas siya, nagawa niyang pagsamantalahan si Tamar. Matapos siyang pagsamantalahan, si Amon ay namuhi sa kanyang pagkamuhing higit kaysa hibang na pag-ibig sa dating inukol niya rito. Umalis ka na, sabi niya kay Tamar. Hindi ako aalis, sagot ng babae. Ang pagtataboy mong ito ay masahol pa sa kalapastangan ng ginawa mo sa akin. Ngunit hindi siya pinansin ni Amon. Sa halip, inutusan nito ang isang katulong niya. Palayasin mo ang babaeng iyan at ikandado mo ang pinto. Pagkatapos, pinalabas nga siya ng katulong at ikinandado ang pinto. Suot noon ni Tamar ang damit na may mahabang manggas, ang damit na karaniwang isinusuot noon ng mga birheng anak ng hari. Pinunit niya ito at nilagyan ng abo ang kanyang ulo. Pagkatapos, tinakpan ng kanyang mga kamay at kumuha, at mukha. Tinakpan niya yung kanyang kamay at mukha at umalis na umiiyak ng malakas. Nakita siya ni Absalom at tinanong, may masama bang ginawa sa iyo si Amon? Sabi ni Absalom, kung mayroon huwag mo nang alalahanin siya, kapatid mo. Kapatid mo rin siya, kaya't manahimik ka na lang. Taglay ang matinding kalungkutan. Si Tamar ay nanirahan na lang sa bahay ni Absalom. Galit na galit si Haring David nang mabalitaan ito. Si Absalom na may suklam kay Amon dahil sa paglapastangan nito sa kapatid niyang si Tamar. Sabi pa rito, hindi na niya ito kinibo mula noon. Amen and amen. Yan po ang chapter 13, mga kapatid. Part 1 po. Yan po yung sinabi ng Diyos kay David na magkakaroon ng kaguluhan sa kanyang sambahayan. Hindi nga siya mamamatay dahil sa ginawa niya noon kay, kung matatandaan natin, kay Bathsheba. Di ba mga kapatid? At pinapatay pa ni David ang asawa ni Bathsheba, si Urias. At ito nga yung nangyari sa kanyang pamilya, mga kapatid ni David, na nagkagulo sila. Hinalay pa yung kanyang anak ng kapatid nito. Kaya ito na yung sabihin na natin, mga kapatid, masakit man isipin, masakit man sabihin, ngunit ito yung kabayaran ng kasalanan ginawa ni David. Nagkagulo sila. At sigurado ko, marami pang mangyayari dito, mga kapatid, sa kanyang pamilya dahil sa kasalanang ginawa niya sa ating Diyos. Na dito, mga kapatid, sinasabi rin sa atin na ang bawat kasalanan ay may kabayaran, kagaya ng sinabi ko sa salita rin ng Diyos. The wages of sin is death, mga kapatid. Meron po talaga yon. Sinabi po talaga, masakit man isipin, masakit man sabihin, sa bawat kasalanan may tamang kabayaran, may tamang parusa, mga kapatid. Yes, mapapatawad tayo ng ating Diyos, pero yung nagawa nating kasalanan na yun, may tamang kabayaran, mga kapatid. Ulitin ko lang, the wages of sin is death, mga kapatid. Kaya magpatuloy tayo magmahalan. Magpatuloy tayong magpatawad at magpakumbaba. Huwag tayong mag-isip ng masama sa ating kapwa. Dahil kung paano natin sila hinusgahan,
ganon din tayo huhusgahan ng ating Ama na nasa langit. Magpatuloy, ulitin ko lang, magpatuloy tayo magmahalan, magpatawad at magpakumbaba mga kapatid. Yung magmahalan ng totoo. Makinig tayo sa sinasabi ng Diyos. Sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos. At sigurado kong magiging maayos, masaya ang ating buhay mga kapatid. Huwag nating kalilimutan na manalangin, oras-oras. Kausapin ng Diyos, magpasalamat sa lahat ng kanyang binibigay. Purihin, awitan natin siya mga kapatid. Yun ang ating gawin mga kapatid. Makinig ng kanyang salita at ito'y ating sundin at tuparin. Salamat po muli mga kapatid. Salamat sa salita ng ating Diyos. Paalala at utos ng ating Diyos. Lagi nating isipin, lagi nating balik-balikan ang kanyang mga salita. At ang kanyang mga pangako ay hindi magbabago sa mga taong totoong sumusunod sa kanya. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Mahal po tayo ng ating Diyos. Muli mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po muli ako, tihanda ang inyong puso at isipan. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Aming Diyos na banal, maraming salamat na naman sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan at napag-aralan. Dito, sinasabi mo na naman sa amin, the wages of sin is death, mga kapatid. Yan po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Lord, salamat sa paalala at utos na to na huwag kaming gagawa ng kasalanan, ni mag-isip sa aming kapwa. Lord, samahan mo po kami upang hindi kami makagawa ng kasalanan. Samahan, proteksyonan at lagi mo po kaming turuan. Huwag mo po kami pababayaan sa ng aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Lahat ng tao sa daigdig, Lord, samahan mo po, turuan mo po, proteksyonan mo po at gabayan mo po, Lord God. Huwag mo po kaming lahat pababayaan. Lord, maraming salamat sa lahat ng biyaya. Sa kabila ng aming mga kasalanan, pero patuloy mo kami binibigyan ng makakain. Pinalalakas mo kami, pinagagaling sa anumang karamdaman. Pinasisi at binubuo mo yung pamilyang wasak ugat at pinagkakaisa mo ang bawat bansa. Maraming salamat sa lahat ng yan, Lord God. Maraming salamat sa tunay mong pag-ibig sa lahat ng tao. Salamat sa lahat. For everything, Lord God, simula noon hanggang ngayon. Salamat sa lahat. Salamat sa iyong kabutihan, O God. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin lahat. Salamat, Lord, sa gawain ito. At sa mga susunod pang gawain, Lord God, salamat po. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen po. Salamat muli sa inyo mga kapatid at lagi po kayong mag-iingat. Tandaan niyo po, mahal na mahal tayo ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.